Ganun pa din. Papasok lang sa plato natin ang Novo Ecijano. So tatrangko pa rin Laguna RT, M&M, tapos Novo Ecijano sa pinakalikod. Ako na. Okay? Ang magbibigay ng hudyat na mag-stop over tayo Laguna. Kasi medyo malayo to, almost 3 hours to ng biyahe papunta ng season. So at least magbigay sila ng isa, dalawang stop over for refreshment o mini break. Sabi lang kayo, makikita nyo naman, meron namang ribbon kung sino yung ayan. So, I hope nakapagpahinga naman lahat na season na tayo, breakfast na. Okay? Ayan si yung primary marshal natin. Good morning mga kap. Pansinin nyo na lang yung ayos ng formation natin is Laguna, M&M. Tapos naka-attach kay M&M yung the rest ng smaller artists. Ngayon, sa pagitan ni M&M at saka ni Laguna nandun ako. Ngayon nagpalit na ako ng vest kasi naka-Laguna vest ako kanina. So akala siguro nung iba na part lang ako ng Laguna. Ngayon, nagpalit na ako ng vest. Siguro yung takbong 80, 90 nabibitin pa kayo kanina eh. Kaya kumbaga okay lang naman, no? Maluwag yung kalsada. Kaso ang napansin ko kasi, nung pumasok tayo ng nung lumabas tayo ng MacArthur, papunta tayo ng bypass. Napansin ko kasi yung Laguna, as is na sila. Kumbaga, kahit siguro nasa bahay lang tong mga to, nagko-communicate sila kasi hindi na nila kailangan magsenyasan, alam na nila yung gagawin nila. May formation na sila, minsan na lang sila mag-stagard. Alam na nila yung gagawin. Ang problema natin minsan, may mga kap tayo na hindi naman problema, no? May mga kap talaga tayong syempre gustong kumbaga utilize yung kalsada ng buo kasi nga naman taxpayer. Ayun. Pumapasok siya, nilalagpasan kami. Okay lang 'yun. Kaso pag pumasok na siya sa formation ng Laguna, ang problema naman ngayon, possible yung nasa likod na inipit niya hindi na mapatuhan ng signal. Kasi paano mo ibabato yung signal kung hindi mo alam na signal pala 'yon? 'Di ba? O kaya naman mamaya kasi minsan binibilang nila 'yan. Alam nila kung sino yung nasa harapan nila. Simula nung umalis tayo sa Bulacan, yung formation ng Laguna yun. Kung sino ang nasa unahan hanggang sa likod sila yun, hindi sila nagpapalitan. 14, ilan kayo? Okay. Di actually mula San Pedro hanggang pabalik yan, yun ang pwesto talaga namin. May pwesto sila. Ngayon pag bigla kayong umipit, tapos syempre hindi kayo kilala, although alam na RT member kayo, pero ibang RT, mamaya, di ba, hindi na magkaroon ng proper communication between sa kanila. So possible magkaroon ng hiatus, di ba? So iwasan natin kung lalagpas tayo, huwag tayong sumali sa formation nila, no? Kasi okay yung Laguna eh. Hindi na kailangan trangkuhan eh. Hindi na kailangan marshalin. Kaya na nila. So yung nasa likod na lang. Pag hindi talaga kaya, kailangan mong mabante. Doon kayo sa passing lane. Huwag nyo silang sasabihin na sabayan. Yun lang kami nahihirapan ako kaninang manood sa likod. Kasi medyo magulo sa harapan. Yun lang. O just yung mga baguhan sa group riding, pwede naman kayo pumesto sa likod, samahan nyo ako para at least magamay nyo muna paano ba mag group ride, no? Pwede kayong kumala sa mga core group ninyo, aalalayan ko kayo dun sa likod, di ko naman kayo papaya. So punta lang kayo sa likod. Purong practice yung ginagawa namin, body kasi kami eh. O body system na, yung sabi ko kanina sa Bulacan, body para system lang tayo. Mahaba pa naman tayo, para makita rin yung almost 3 hours pa. Ma-organize tayo ng lalo sa So, pero proud ako kasi nakita ko kanina kahit na sandamakmak yung traffic, yung pangit na daan, talagang nakikita ko sa likuran, buo tayo. Yun yung kinagandahan naman.